Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilalang kilala niyo siya. Actor, producer, politician, and businessman. Mga kaibigan, let's all welcome Alfred Vargas! Woo! Yes! Hi guys! Hi Tita Aster. I'm so happy to be here dito sa TikTok finally. Finally! Di ba parati naman ganon? Isiningit niya talaga. Yeah. Tita Aster, I'm good. Dito na, ituloy na natin. Sa kabila na marami ka ring ibang aktibidades, and of course, being a family man as well. You're also attending to your wife, preggy wife na si Yasmin. Hi, Yasmin! Hi, More! Yun talagang ano nyo, di ba? Yun talaga yung ano namin, Parang yung tawagan namin. oo, terms from of, the start. Kasi she's half Italian Yes. and half Filipino. Alam mo, pag nakikita ko si Yasmin, kahit mga picture, I haven't seen her personally yet. Mga pictures talaga. Grabe, ang laki ng hawig kay Marian Rivera. Feeling ko ikaw si Ding Dong eh. Marami nga po nagsasabi. And minsan, pag magkasama kami ni Ding Dong, na nababanggit namin, parehong Eurasian. Oo, di ba? Yung mga misis namin. Ano din, Spanish naman yung... Spanish, Filipino. Diba? Ako naman, Italian, Filipino. Filipino, grabe. So, ano naman kami? Pareho tayong may magandang mga misis. Eh, ang gugwapo rin naman nyo, di ba? Tingnan si Ding Dong at saka ikaw, hindi kayo nagkakalayo. Ang gwapo-gwapo nyo pareho. Paano nag-cruise ng landas kayong mag-asawa, considering that she was based in Italy? Ay nako, because of our common friend, kaibigan nyo rin, Direk Mario J. De Los Reyes. Oh, the late Mario J. Yes, talaga? si Direk, very close friend ko yan si Direk. And yung masasabi ko, one of my closer friends in the industry, habang nag-shooting, nagtitaping ako, umaga na, biglang may miss call siya. Tapos nag-return call ako, gising pa siya, mga 1 a.m., 2 a.m. yun. Nakikiusap sa akin. Sabi, Alfred, fiesta sa amin sa sa Laguna, Santa Cruz, Laguna, yes. Anilag Festival. Wala namang budget to. Baka naman pwede kang mag-perform kahit one song. Tapos, mayroon namang konting honorarium, sabing gano'n. Sabi ko, Direk, ikaw pa. Kahit walang honorarium, okay lang. Hindi lang one song, 2 songs pa kakantayin. Wow, galing naman. So, kahit na medyo puyat ako noon, pumunta ako sa, doon sa Santa Cruz, doon sa backstage, na nakita ko, sabi ko, may napansin ako kasi ang gulo-gulo sa backstage, Yes. ang daming mga talent din doon, daming perform, Ang daming mga pa-contest tao. nila. Sabi ko, sino yun? Artista ba yun? Kung artista siya, hindi ko siya kilala, pero super ganda. Oo, talaga. Super ganda. Tapos doon sa common friend namin, pinakilala ako kay Yasmin. So doon ko siya unang na-meet sa backstage. Why was she here? Nagbabakasyon? Nagbabakasyon siya sa ancestral home nila sa Lumban, Laguna. Okay. Taga Lumban kasi siya. Okay. Siya born and raised in Italy. Nag-aaral din siya sa Italy noon. Nagkataon lang, nandito rin lang siya. Tapos akala ko naman, medyo kinakabahan pa ako. Alam mo, sabi ko talaga, hindi ako nakapigil. Ang ganda-ganda mo, grabe. Sabi ko talaga. Medyo nagulat din siya. Kasi parang lakas ng dating ko. Tapos tinanong ko kung may boyfriend siya. Ganun ka talaga kaporsigido na makilala siya ng gusto. Pinrangka ko na kasi alam mo na, di ba? Pag doon na nag-start. And sabi ko, naku, mukhang mahirapan ako dito kasi sigurado ako daming manliligaw dito. And even that night, dun sa backstage, ang daming nagpapakit sa kanya ron. Sabi ko, pero kasama ka na ron. Isa lang ako sa maraming nagpapakit sa kanya ron. Correct. The following day kasi pupunta ako sa probinsya for another show. 2 days after na, yung pag nakabalik ako, dumiretso na ako, makit na ako ng ligaw from Quezon City to Lumban, Laguna. Wow! Niligawan ko na, binisita ko na sa bahay nila. Galing talagang hindi ka na talaga. You did not waste time. Hindi diba? na. Tapos I remember, ginagawa ko pang show noon, kami ni Iza doon sa ESP ng GMA. Jezebel pala. Oh yes, Jezebel with Marian. Yung ginagawa ko with Marian Rivera. Tsaka with Marian and Ding Dong. Minsan mapapakap ako ng 5 a.m. Dediretso ako sa Lumban. Darating ako ng mga 8 a.m. At nakita ng family niya kung gaano ka talaga kaporsigido. Wow. Pero ito yung yung parang nagulat ako, Tita Aster. Nung naligaw ako sa kanya, isang beses nakita ko, nandun galing ako doon sa sala, na may naiwang siwang yung yung pintuan ng kwarto. Doon pala sa kwarto niya, nakita ko, meron siyang poster ko. Wow!
Wow! Talaga? So in other words, parang crush ka na niya. Fan ko pala siya. Fan mo siya. Fan ko pala siya. Wow, wala. talagang And pinagtagpo kayo. And later on, nung nagkukwentuhan kami, nung sinagot na niya ako, this was months after. Yun, sinabi niya pala, nung napanood niya, nung bumisita siya una sa Philippines, napanood niya ako sa show ko na Impostora. Kasama ko naman doon si Sunshine Dizon, tsaka si Isa, tsaka si Mark Anthony. Right. Tinanong niya daw doon sa mga kamag-anak niya na Pilipino, doon sa sino yan? Ayun, si Alfred Vargas. Yun, ang pinapanood ako sa eksena ko sa TV. Yan ang palalaking pakakasalan ko. Kinilabutan daw ako. After 1 year, yun, nag-meet nga kami doon sa Lumban. Kaya hindi ko makakalimutan si Direk Mario J. After kasi ng Impostora, ginawa ko naman All About Eve. Si Sunshine pa rin, tsaka si Isa, tsaka sino ba? Mark Anthony, kami rin. Nag-shooting pa kami noon sa Singapore. Tapos yun naman yung show namin. At that time, kasama girlfriend rin mo na siya? Hindi ko pa siya girlfriend. Wala pa, hindi ko pa siya nami-meet na to. Okay. Kasama namin sa si idol ko, Richard Gomez. Tapos sinabi ko talaga kay Richard, naalala ko to kay Kuya Richard na in one of our shootings, sabi ko, alam mo, bilib ako sa'yo sa palibhasa lalaki, sabi ko sa kanyang gano'n. Tsaka bilib ako sa'yo sa hintayin kita sa langit. Pero pinakabilib ako sa'yo nung napangasawa mo si Lucy Torres. Natawa siya. Tapos alam mo, tinapik niya ako after. Huwag kang mag-alala, mahahanap mo rin Lucy Torres mo. Oh. Sabi sa akin. Oo. Lo and behold, years after, na-meet ko na si Yasmin. Kaya, totoo yun yung pagka na-meet mo na yung dawan, alam mo na Hindi mo na kailangan ng clue, hindi mo na alam. You decide Yung decision is nandiyan na, napakalinaw. At that time, wala kang girlfriend? Wala akong girlfriend. Wala kang girlfriend? Wala. Nagkataon din wala rin siyang boyfriend? Wala, pero marami siyang maniligaw. Okay. So, was it love at first sight? Ako, ikaw, love sa at part first mo. sight. Pero syempre siya fan mo na siya fan siya. Siguro love at first sight siya sa akin sa TV. Okay. Pero syempre bigla, tapos nag-meet kayo personally. Oh. Di ba? Anong pakiramdam niya at that time? Hindi ko naramdaman sa kanya na gusto niya ako Yung parang naitago niya ng maigi. Yung later on ko na lang na-discover nung nagde-date na kami. Tapos tsaka niya unti-unting nire-reveal. Tapos at the end of the day, sabi ko napakaswerte ko talaga. I found the one who really loves me. And even ngayon, lang yung una, mga crush, di ba? Attraction. Pero ngayon, she's been my wife for 13 years. 13 years. Dami na namin pinagdaanan. Mas lumalim pa, tsaka mas tumindi pa yung pagmamahalan. I've been there and done that ever since teenager ako. I met a lot of girls, I dated a lot of ladies, got into relationships with women. Nung nag-meet kasi ako, kami ni Yasmin, 28 years old na ako. Okay, parang so, ready ka parang na. ready na ako. Oo. And by the time I was 26 or 27, I got tired na rin of that kind of life. Na parang single ka na bachelor, na eligible bachelor ka, artista ka, kahit kahit saan ka magpunta, dyan. Parang that was the right time for me. Okay naman ako kasi even in my career, nung na-meet ko si Yasmin, hindi ko naman naisip yung career ko Wala kasi ka pa sa politics at that time. Wala di ba? Wala pa. Oo. So, I just knew, the point na deep in my heart, I knew I would be willing to give up anything for her. just to be with her. So, in other words, after you met her, hindi na siya bumalik ng Italy? Bumalik pa rin. Pero nung bumalik siya, kami na. So, I got her to say yes already. 1 semester na lang, tapos na siya sa college. In Italy? In Italy. So, she was taking up fine arts. In Italy, the best place to take fine arts, di ba? Wow. Kasi artist siya, visual artist siya. Yes. So, nung natapos na niya yung nung nakagraduate na siya, yun na, bumalik na siya rito. Hindi ko na pinabalik. And you got married? 2010, civilly. Pero bakit inantay niyo yung 7 years bago kayo nagpakasal sa simbahan? O siguro 2017, right? Yes, oo. Siguro for me, I was just so conscious na to go for stability. Kasi, ito muna tayo, civil wedding muna. Sorry, 2007. 2010 kami 2010. Tama, civil 2017. wedding. Tapos tama. 2017 right. Parang ako, at that time, kasi I just wanna be responsible. Parang ayoko magutom yung pamilya ko. So, nagtayo muna kami ng business, muna kami. Tapos inayos ko muna yung career ko. Tapos that time naman, papasok na ako sa public service. So parang magulo pa lahat. Actually, 2010 ka pumasok Exactly. Yes. Ganun. Same nag-asawa ka. Yes, so it was a very, very crucial journey. And in between, both of my parents died. So my father died in 2011, then my mother followed in 2014. So parang kahit magplano kami, parang nauudlot palagi. Yes, so... Tapos finally, ng 2017, we were able to
to I see. Now say I our vows. understand. Oo. If I come to think of it nga, no, kasi 2010, nag-civil kami. Tapos 2011, daddy ko. 2011, daddy ko, nang babanglok sa apa, di ba? Oh, Sukob. yes. 2013 naman, elections. Oh, yes. First time ko tumakbong congressman. Right. Tapos 2014, mami ko naman. So, sukob ulit, 1 year. So, 2016's election. Oh, yes. Ganun pala kasi napakabigat Oo. ng elections. Kaya nung 2017, finally, we got married Pero ang in bigat front din. of God. Ang bigat no? You lost your parents in a matter Sobra. of 2 years. Sobra. Oh, You know 2 what? years gap lang. Oo. Alam mo, Tita Aster, what I realized, your parents will always be part of you. Oh, yes. Of course. Whether they're Definitely. alive Oh, or They're they're not gone. here Yeah, anymore, yes. they're part of you. Yeah. Lalo na nung panahon ng pandemic, nung kasagsagan ng pandemic, nagtatawagan kami ng mga kapatid ko. Ay, grabe, namimiss ko si mami. Uy, bigla na lang ako naiyak. Sana nandito sila kasi we didn't know what to do. Ganun pala, no? Pag may mga panahon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, yung mamimiss mo yung tatay mo, mamimiss mo yung nanay mo, tapos yung kung sino yung matatakbuhan mo, yung mga kapatid mo, tsaka asawa mo, tsaka family mo na rin. Totoo. And they will always be a part of you, no matter what. Both Your mom was a lawyer. Yes. Bakit yes. hindi mo siya sinundan? Oh, actually, yun nga yung naging frustration niya sa akin kasi nag-pre-law na ako sa Ateneo. Tapos I was management economics eh. Wow. Management economics. Tapos I was all set to go to law school. Tapos nag-showbiz ako. Na-shock siya, bigla na lang nila ako napanood sa TV. So, hindi nila alam? Hindi nila alam. Oo. Tapos, andun na. Tapos, nagtampo siya sa akin. Kasi hindi ako nag-enroll na sa law school. Eh, ang tagal na naming plano yun. High school pa lang. Eh. Pagka high school o college, ito magandang course. Tapos, diretso ka na. Eh, gusto ko rin naman talaga maging lawyer to be fair. Kaso, I got bitten by the acting bug nung nagsumali ako ng theater group namin, Tanghalang Ateneo. Sila Ricky Abad, sila Ron Kapinding. Yun na, doon na ako na in love sa acting, sa production. Hanggang sa, yun na, tapos na-discover ako ni Mr. M, Johnny Manahan, sa Star Circle Batch 10. Kabatch ko Yes. sila Bea Alonso at saka Dennis Trillo. Right. Kami yun, 2001 kami ni-launch. 2 weeks hindi ako pinansin ng mami ko sa Saan ka bahay. na-discover ni Mr. M? Sa Tanghalang Ateneo na. Tapos one of his scouts discovered me there. Tapos pinapunta ako sa audition. Tapos I went to the audition with my Star friends. Circle Batch, Batch 10. 10. Batch Yes. 10. Oh, Batch 10. Yes, Tita, nandun yata kayo nung launching namin Yes. dun sa 14th floor yata. Nagsimula ka sa ABS-CBN, pero mas tumatak ka sa GMA as Opo, kapuso, di siguro ba? po sa lang talaga, yung tadhana talaga pong ganun. Nabigyan din po ako ng break kasi because of Seiko Films kay Boss Robbie Tan when I did the role sa Bridal Shower. Oh yeah, that was Yung your first kapartner movie. ko si Cherry Pie. Oo, that was your first Picache. movie. Oo. Tapos after nun, I got a call na from GMA7. Tapos yun, ginawa kaagad akong leading man naman ni Rufa May Quinto sa isa niyang teleserye, yung Marinara. Tapos nun, Encantadia na. Tapos the rest is history. Oo, tumatak ka rin sa Encantadia. Yes, Pati yes. yung prequel na Yes, Etheria, yes. di ba? Nagpapalit-palit lang mga leading ladies mo. Sina Marian, sina Sunshine, Diana. sina Isa, sina Diana. Diana Zubiri. Ayaw mo mag-artista ng asawa mo? Ayan. If ever ba, papayagan mo? Well, honestly, ito yung backstory po nun. Nung nag-meet kami that time, nag-workshop na siya sa ABS-CBN. Oh, wow. Okay, nag-workshop. Pero Na-hold ayaw niya bigla. talaga. Ayaw niya. Pero nung nakita ko na maayaw niya, medyo nagpasalamat na rin ako kasi honestly, tita, di ba? Ang hirap din pagka parehas kayong from showbiz, di ba? Siya mismo ang ayaw. Siya talaga ayaw niya. Ayaw niya Pero talaga. kung sa'yo, okay lang. Kasi mahihain siya. Kung Pero gusto kung gusto niya, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Pero yun, siya mismo ayaw niya eh. Although yung buong family niya gusto mag-artista siya. Pero wala talaga siya niya eh. Kasi kailangan nasa puso yun eh. Di ba? Kung ayaw niya, talagang hindi mo mapipilit eh. Alam mo kung saan siya magaling? In running the house. Hindi, bukod sa pagpipaint niya, gano'n. Sa pagiging homemaker. Seeing my wife, it's the most difficult job in the world. Siya yung nagpapalaki sa mga anak ko. Tapos, alam ko, yung mga anak ko hindi lumalaki sa yaya. Alam mo yun? Yes, Siya yes. nagluluto. Basta ako, after my busy day, whether galing ka sa taping or shooting, or galing sa public service, galing sa session, o galing sa project, pag uwi ko, confident ako maayos yung bahay. Kakain na lang ako ng masarap, makikipagkwentuhan ako sa family ko, tapos makakapagpahinga ako, makakapag-bonding kami. Yung that kind of peace of mind that Yasmin gives to our house, she makes our house truly a home. Ako, Tita Aster, wala akong bisyo eh. Last August 2023, 20 years na akong nag-quit ng sigarilyo. Pati alak. Since 20 years na akong quit. Wala kaming bisyo. And hindi kami yung lumalabas para uminom. And she didn't impose on you na itigil mo to, itigil mo wala. No, that was 20 years ago ako At nag-quit ikaw pa ang nag, Ako sa yun. sarili mo. So, ano yung trip namin? Kain,
Kahit saan, kahit Subo, kahit karinderya yan, o kahit fine dining restaurant yan, we bond through food. Kain, tapos travel. Ang goal lang naman namin, simple. Isang local travel a year, isang regional travel, yung Asia, mga Hong Kong, gano'n. Yes. At saka isang major travel, either USA o Europe o ibang ano. Yun lang yung amin. Have you been to Milan? Yes. Umakyat ako ng ligaw doon. Wow! Ang grabe, ang tindi mo pala talaga, no? Talagang mahal mo talaga si Yasmin. I crossed many seas para lang ano. Wow. Talagang umakyat ako ng ligaw doon. Well, I hope. I mean, I'm so far from being perfect, from being a perfect husband and father. Pero ako, I just want, ang priority ko ngayon, Tita Aster, after finishing my 9 years as congressman, gusto kong bumawi sa pamilya ko. Gusto ko lang magbigay ng oras para sa pamilya ko. Kasi while doing the job of a councilor na hindi naman kasing bigat ng pagiging congressman. Pero babalikan mo pa ba ang kongreso one of these days? Kasi you're still young. I mean... Alam mo, Tita, hindi siya yung hindi doon nakasalalay kung sino ako. Hindi doon nakasalalay yung yung nakikita kong future ko. 'Di ba? Right now, my brother, Congressman PM Vargas, is doing a terrific job sa Congress. Actually, he's doing better than me. Totoo. I'm a proud kuya. Okay. So, I hope, God will permit na he finishes his 3 terms. And ako naman, Tita, flexible naman ako. Yes. Kung anong bigay ng Panginoon, okay ako. And right now, mukhang binibigay niyang sign sa akin, time with family, and to open and venture into new opportunities. Being a businessman. Yes. Diba? At saka yung pagiging businessman mo naman, hindi naman nawawala ever since. Was it because of your parents or sarili mo tong Siguro po dahil din sa mga pinagdaanan. Ang dami kasi nating mga kaibigan, akala nila na porque nag-aaral ako sa Ateneo, mayaman na kami, pinanganak akong mayaman. We were not, rich at all, pero we were not also poor. Pero there were times na nagutom din kami, yung family. Kasi nga, single mother ako we were raised by, single mom. Kasi hiwalay yung parents ko. How young were you then nung maghiwalay? Teenager. Okay. Tapos they were separated for 17 years hanggang sa namatay na sila nang hindi sila magkahiwalay. So, there were difficult times when I was growing up na tipong kaming 4 na magkakapatid nasa dinner table, kanin lang yung laman ng pagkain namin, ng plato namin. Hinihintay lang namin yung mami namin dumating from her work, government, mga 8:30 na ng gabi yun. Tapos may dala-dala siyang chicken. Kasi yung chicken, inutang pa niya sa office mate niya. So, may ganun kami. Tapos merong time, pag bumabagyo, natatakot kami kasi hindi namin mapaayos yung kisame kasi tumutulo, parang may waterfall sa bahay. Yung ganun. So, at a young age, parang sabi ko, ayoko naman maging pabigat. That's my fear Tita Aster. Ayoko maging pabigat sa mga taong mahal ko. So, at a young age, halimbawa, nung grade 7 ako, grade 5, 6, 7, kasi taga Santa Maria, Bulacan din kami. Tuwing umuwi kami doon, sa daddy ko naman, nagpapahuli ako, nanguhuli kami ng gagamba in the morning. Ng mga barkada ko. Yung mga bata ko, yung mga kapatintero ko ron, mga luksong baka, gano'n. Tapos, papahuli ako ng gagamba. I buy it from them, 1 peso per gagamba. Tapos, nilalagay ko rin sa Olivenza na posporo, di ba? Napakahirap nun? Mahirap po yun. Masakit. Tapos, pag uwi namin ng Sunday afternoon, Monday morning sa class, binebenta ko na ng 20 pesos per May 19 pesos ka ng di ba? Oo. Kasi uso dati yun, yung gagamba, inaano mo sa walis tingting. Oo. Kasi mo yan. Oo. Tapos doon ko na-enjoy na sarap pala kumita ng sarili mong pera. So siguro doon na nag-start. Tapos ang sarap kasi ng feeling if you're self-reliant. Tapos kapag pinaghirapan mo, tapos pwede mong gastusin kahit saan mo gusto. Dati yung mga kinikita ko, ginagastos ko sa mga NBA cards, hobbies, basketball cards, Holland. Tapos nagtatabi ako, nagsisave na talaga ako sa alkansya namin na kawayan. Yes. Tatagain din sa probinsya, ganun. Tapos pabigatan kami. Natuto na rin ako. Tapos after nun, mayroon kaming, kasi kami row apartment kami nun may row apartment kami dyan sa Loyola Heights. Doon kami. Nagre-rent lang kami nun. Yung kapitbahay namin, Koreano. Laging madumi yung kotse. Nag-offer ako maging car wash boy nung mga kapitbahay namin. Ano naman yon, 20 pesos to 30 pesos yung singil ko. At that time, malaki na yon. Malaki po. Natutuwa naman sila noon. Naalala ko noon, yung kotse pa niya, pulang Nissan Sentra Oo. Nung magkahiwalay ang parents mo, kayong 4 na magkakapatid stayed with your mom.
Yes. Lahat kayo, dalawa mong elder sisters, ikaw pangatlo ka, and then si kasi- PM ang Yeah. youngest. Mommy ko was a finance lawyer sa Malacanang. Kami, nag-aaral Government, kami. ano kasi. Government that time kasi hindi pa ganun kalaki yung, Oo, yung maliit lang kita. ang Maliit lang sweldo, before, pero oo. ngayon kasi po malaki because of the salary standardization yes, law. yes. Kaming apat na magkakapatid, yung mga lalaki nag-aaral sa Ateneo, yung dalawa naman sa UP. Kasi mas matanda sila sa amin. Yes. So talagang sa Loyola Heights lang, sa Katipunan lang uminog yung buhay namin. Kailan gumanda ang buhay niyo, ang takbo ng buhay niyo? Nang pumasok ka na sa showbiz? Tita, ako, I started feeling na gumaganda yung buhay ko dahil sa pag-artista. Yung showbiz talaga yung bumuhay sa akin. And showbiz talaga yung naging dahilan ba't ko rin naabot yung mga pangarap ko sa buhay. Ang dami ko nang na-checkan sa bucket list ko. Marami pa akong i-checkan, marami pa, pero ang dami kong na-checkan Halimbawa, nalibot ko na yung buong Pilipinas dahil sa pag-aartista. Nakapaglingkod ako sa bayan dahil sa pag-aartista. Nakabili ako ng kotse, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng properties. Nakapagtayo ako ng mga negosyo dahil sa pag-aartista. Nang ibang bansa ka na rin bilang artista, yes, di ba? na yun. Ganun nga, kasama ko sila, Nanay Lolit, sila. Dahil talaga rito sa showbiz, kaya I owe a lot to this industry. Kadalasan kasi, pag sinasabing artista na pumapasok sa politika, larangan ng politika, parang minimenos kayo. Totoo po. Di ba? In your case, handang-handa ka Nagtapos ka ng AB, Management Economics in Ateneo. And then you took up your master's degree in UP. Yes, Di ba? Public Administration. So talagang pinaghandaan mo rin ito. At saka hindi lang ito yung basta-basta ka lang pumasok sa politika na hindi ka malang nakapagtapos ng kolehiyo. But in your case, paano mo ito? Siyempre, bilang nasasaktan ka rin, di ba? Opo. So, paano mo ito dinidepensa? Ako, pag naririnig ko yan, even until now, pagka may mga nagko-comments online, although medyo immune na rin ako, may artista lang yan, walang nagagawa yan. Walang alam. Walang alam. I'll be honest with you, Tita Aster, masakit. Masakit po marinig yun. Pero ako, I just keep quiet. Yung bilin sa akin ng mami ko. Actions speak louder than words. Pakita mo na lang sa performance mo. And siguro, isa rin bagay na in-instill sa amin ng mga magulang po namin para sa aming mga magkakapatid. Learning never stops. Correct. You cannot say that you're ready dahil lang may degree ka. Dapat araw-araw, open-minded ka. And araw-araw, matututo ka. Hindi ka lang naman sa school matututo Sa mga taong kausap mo, matututo ka. And that's why ngayon, tita, I'm still pursuing naman my PhD. Wow! Kaka-enroll ko lang Congratulations! Wow! So, alam mo, naiinggit ako sa ganyan. Diyan ako na-insecure. Anak, you know why? I did not finish my college. Really? Yes. But you're one of the best journalists. Wow! Hindi naman. Tita, you write very well, you speak very well. And pero ang dito is, iba pa rin talaga. I mean, isa yun sa aking, if I have any regrets at all, ito yun. It's not too late. Hindi, It's I know. never too late. I know. So ako naman po ngayon, yun nga, because of my mom, nag-enroll ako, nag-exam ako, tapos tinanggap naman ulit ako ng UP. Pero ano na po to, School for Urban and Regional Planning. Wow. So I want to be an urban planner one day. Wow. So second semester ko na ngayon, last sem ako nag-start. Medyo mahirap yung kasi daming math. Tsaka ang daming technicalities. Economics ka, management economics Kayang-kaya mo yan So, diba? this will take, tita, this is no joke, this will take at least 5 years to complete. It's okay. You're still young. Ako naman, sabi ko, na-enjoy ko naman Yung na-enjoy ko at saka talking to my manage mo yung time mo. Diba? Believe ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Pero mo, nasa showbiz ka, nasa politika ka, you're a family man, you have your businesses, and you're doing other things, you're a producer. I think siguro depende yun sa tao Yes, pero yung passion mo kasi, dahil naandun in wearing different hats, malaki rin yung sacrifice. Dapat ako, on my part, na-sacrifice ko yung social life ko. Di ba? Hindi ko na na-attendan yung mga reunion, yung mga weekends with friends, hindi ko na naranasan yan. Tapos yung mga ibang parties, kasi wala na talaga sa priority ko yon. Ang priority ko yun, family, work, service, saka yung mga negosyo. Ganon. So, talagang yun yung nakita kong sikreto. Kailangan pala, alam mo lang talaga yung priority mo sa buhay. Tapos malinaw na lahat. Tapos hindi ka magsisisi. Tapos yung mga taong hindi nakaintindi sa'yo na dahil wala ka, absent ka noon, okay lang kasi ibig sabihin, hindi ka nila naintindihan. Hindi kayo. Pero ang napansin ko, tita, the ones who are really your friends and the ones who really know you, they don't mind.
kahit 5 taong kayong di magkita, tapos pag parang tayo, tita. Yes, yes. Pag magkita tayo, parang walang nagbago. Totoo ka. They will, totoo ka. they will understand you eh. Kaya yun, siguro yung mga taong nandiyan dyan na natatakot mag-excel o maging busy, wag. Okay lang. Talagang may kapalit na sakripisyo yan. Para po sa akin, personal lahat eh. Siguro nung nag-pandemic din, parang nag-flashback lahat sa akin. Maraming Lahat ng mga realization, taong tumulong nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko sila nakalimutan. Kasama na kayo doon. Yung dati, yung kaka-start ko lang, sino ba naman ako? Pero there were a lot of people like you But na, we saw you when you na who helped me. Hindi mo sila pala makakalimutan. Yung the ones who wrote about you kahit di ka naman sikat, kahit lahat naman extra nagsisimula sa ka wala lang. eh, di ba? Tapos nagtiwala sila sa'yo, na-meet mo lang ng isang press conference, tapos sa press conference, nasa dulo lang ako, tapos naisulat ako. There are things, those kind things na ginawa sa akin, hindi ko nakakalimutan. Kaya, it fuels my passion din to share, to nurture relationships. Sabi ko pala, ang swerte ko rin pala sa mga magulang ko kasi pag magulang ka na, tsaka mo lang nare-realize na kung gaano yung hirap na pinagdaanan ng magulang mo sa'yo. Yes, diba? Kaya yes. sana yung mga aral na natuturo mo rin sa mga anak mo. And you're blessed with 3 beautiful kids na magiging 4 na eventually, di ba? Yes po. At meron ka ng boy, si Cristiano, Alessandra, di ba? Saka si Ariana. Si Ariana, saka and si Cristiano, di ba? Oo. Ano ang fulfillment ng isang ama, especially na nakikita mo na lumalaki yung mga anak mo? Alexandra is a good swimmer, di ba? Yes. Nagko-compete na siya. May kwento ako dyan kasi in line with me answering that question. First time niya mag-compete ng swimming. So, less than 2 months pa lang siya nagtitraining. Pero may competition. Sabi ko, pag sumali ka, I'll give you a prize. Pag nag-medal ka, you don't have to be first. Basta kahit anong medal. Ano mo yan. So, she took on the challenge. And that time, sa class niya, siya na lang yung walang cellphone. 12 years old na siya, magta-13 na siya next month. Yes. Siya na lang wala. Lahat ng classmates niya, So, sabi ko kailangan paghirapan mo. So, ito yung conditions ko. Dapat may medal ka. Kahit isang medal, okay na. Tapos, pangalawa, gagawa tayo ng 10 commandments ng phone. Owning a phone. Kasi kami ni Macy's, we're scared sa world right now ng social media. Yes. So, meron yun. No phone during meals. Dapat, pagkaharap mo kami, hindi namin nakikita phone mo. Tapos, by 8:30 p.m., no more phone. And tapos, pag gumising ka sa umaga, you're not allowed to check your phone during the first hour of the morning. Dapat prepare mo muna lahat. Tapos, hindi kami mag-spyware, yung naka-mirror yung phone. Yes. Dun sa hindi kami Yes, ganon, but we trust you. Pero kung if we ask you, you show us. May mga ganon na kaming rules na inilagay. Ang ganda. Tapos, yun nga, na-excite siya, pero syempre, rin siya. Dapat yung grades mo tumaas. Kasi meron siyang quarter, nag-91 lang siya. Walang So, high 91. Actually naman sa amin, sa bahay, basta 90 and above okay. You don't have to be 100. Wow. Yung 91, sabi ko, dapat Nakaka-pressure yun, ah. maintain o mas tumaas. Ginawa naman niyang 93. Wow. So kami, wow! Oo. So, na-check na niya yung box na yon. So, yun na check niya. May medal, tapos yung yung 10 commandments, gano'n. So, the competition came. She got 3 medals. Wow. First one. So, Alam mo, naiyak aside from ako. Yun na yung reward niya, yung cellphone. Okay. So, sinamahan ko siya sa Globe. Kasi ako rin magbabayad ng monthly. Postpaid. Postpaid eh. Oo. Tapos para makatipid, doon na ako sa plan. Yung Yes. konti na lang dadagdag Oo, mo, yes, di ba? na may- Nung ina-unbox niya yung first iPhone niya, mangiyak-iyak siya sa tuwa. Doon ko nakita, dalaga na anak ko. 13? She's 13, Dalaga. right? Oo, Oo. turning 13 this Oo, October. this October. Magkasunod kami ng birthday. Mm. Tapos doon ko nakita, parang naano yung puso ko na sabi ko, I might have missed a lot of time with her growing up. Kaya gusto ko lalong bumawi sa anak ko, sa mga anak ko. Gusto ko mas makasama ko pa sila. Doon ko nakita yung feeling ng isang ama na, grabe ano na to? Baka sino-sino na magte-text dito. Saka na to, talagang binigyan ko na siya ng freedom. Oo. Kasi responsibility Yes, yun eh. correct. Di ba? Pero alam mo, niyakap niya ako talaga. Sobrang tuwa sarap, ng bata. Oo. ang sarap ng yakap ng anak. Alam At mo saka yung nakasandal joy, sila kakaiba, sa'yo. di ba? Iba yung... Nakasandal sila sa'yo. Tapos sa inyong magulang,
nakasalalay buhay nila. And that is the greatest privilege. Ako pag sinasabi ko sa pagkausap ko naman yung mga constituents ko during programs, projects, pag nandun ako sa distrito, sinabi ko sa kanila, the greatest social service one can provide the world is not to become the president, a senator, a congressman, or a barangay captain, is to raise a good family. Pag magawa mo yan, nakapag-raise ka ng good family, nakapagtaguyod ka ng pamilya at yung mga anak mo maayos, that's more than enough contribution to the world that you will leave in the future. Yan talaga yung totoo mong legacy, yung family mo, yung mga anak mo. And for me, yun talaga. Hindi mo kailangan mag-rally, hindi mo kailangan magpasa ng batas na hanep, hindi mo kailangan ng something monumental. Everybody, basta mataguyod mo ng pamilya mo, whether single parent or not, whether And imagine if all of us will do that, this will be a better place. Si Ariana, anong nakikita mo kay Ariana? Magaling mag-drawing, mana sa mama. Oo, mana sa mama niya. Mama sa mama niya. Oo. And grabe siya mag-focus. Grabe siya mag-focus. Tsaka, she's 12, siguro sa dalawang babae, baka ito yung mas inclined. Baka mag-showbiz o go into the arts. Si Alexandra, si Alex hindi masyado. Baka tingin ko more on sa siya, baka doktor or parang ganun yung nakikita kasi ko. Kasi dapat may early sign na I can be wrong pero nakikita ko sa discipline tsaka sa inclinations, nakikita ko how they are the same and how they are different. Yung bunso, ito, baka, ano yung nakikita mo dito kay Cristiano? Lahat ng naabot ko sa buhay, lalampasan niya. Nakita ko. He's 5 years old. Kahit saan ko tingnan, he's a better version of me. And which elates me. Yes. Nakakatuwa. And of course, there's another upcoming member of the family. Yes, diba? There's a list of names na pinag-ano namin. Boy or girl, boy or girl. Pag boy, ito. Pagka girl, ito. Medyo mahaba rin lista. Excited na ba yung tatlo? Pero sa family, everybody gets a vote. Doon sa naming. Yes. Yung tatlong mga anak nyo, are they excited? Super. Tapos kinakausap nila lang yung Tommy. Gano'n. Naalala ko tuloy, Tita Aster, nung panganay namin, sabi ng misis ko, babae yan eh. So ako magpapangalan, siya daw. Yung pangalawa, babae pa rin. Sige, siya pa rin. Pangatlo, lalaki na. Siya daw ang papangalan. Pag lalaki, ako na dapat yan. So kalahati ako, nilagay ko nilang pangalan ko, Alfredo. Alfredo Cristiano. Okay. Vargas, the fourth. The third ka eh. The third ako. Junior yung dad mo, late dad mo. Tapos yung pang-apat, everybody gets a vote. Ano mas gusto mo? Na lahat tatanungin namin. So na siya. One of your anniversaries, pang ilang anniversary niyo ba ito? Sinorpresa ka ng wife mo ng napakagandang portrait mo. Yes, yun. Diba? Yun, nakadisplay sa bahay. Siya mismo ang nag-drawing. Magaling siya eh. Magaling talaga siya sa drawing. Alam mo, yung of all the surprises, yun yung na-appreciate ko eh. Yung pinaghirapan sa sarili mong kamay. Paano niya itago sa'yo? Wala kasi lagi akong wala sa bahay. Tapos tinatago niya lang sa isang sulok sa bahay. Pag nandun ka, nakatago. How long did it take her to finish the portrait? Matagal siya mag-drawing kasi perfectionist siya. Sabi niya sa akin, as an artist, that's both her strength and her weakness. Ang strength niya yung pagiging perfectionist niya, pero weakness niya rin kasi ang matagal siya. Kunwari may painting, tapos ang ganda-ganda na ng painting, magkamali na siya ng isa. Buburahin niya lahat. May ganun siyang or dun sa drawing talagang siguro mga 1 week, 2 weeks, gano'n. Talagang gusto niya i-perfect. Nasurpresa ka ba doon sa gift niya? Yes. Ang ganda. Considering na alam mo na your wife draws. Yes, And it's there displayed sa bahay where everybody can see it. So nasa sala. Nasa sala siya. Maganda. Pina-frame mo. Pina-frame ko. Maganda. Nakita ko yung picture mismo Yes, Ang ganda. Nagkaroon mo ng showbiz girlfriend? In the past po. Pero wag na natin pag-usapan. Hindi. After all, this is past. Pero it's okay, di ba? Meron, di ba? Kapuso rin, di ba? Apo. Diba? Meron naman. Pero naman yun eh. More on parang puppy love. Ganon. Sino doon sa kanila? Hindi naman po. Parang lahat. Yung true love talaga si Yasmin. Oo naman. Lahat naman yung dumadaan ka sa ganong stage eh, di ba? Sabi mo nga. Nagka-girlfriend ako, 13 years old eh. Estudyante pa lang ako, Ateneo ako, Assumption yung girlfriend ko. Tapos lahat na yun, dire-diretso na hanggang sa maging high school, college, hanggang sa career. Iba-iba. Iba-iba yun, diba? Pero grateful din naman ako kasi I learned a lot of things. Tapos na heartbroken na rin tayo. Naging kayo ba ni Dee? Hindi po. Hindi po. Alam mo, naging kayo eh, di ba?
Hindi. Talagang hinuhuli, no? Hindi pa. Fist bump tayo dyan, tita. Yan. Talaga, Tita Aster. Anong isang bagay na magpapaiyak sa'yo? No, may family. And yung sinabi ko kanina, yung the memory of my parents. Kasi I still look for them eh. Talagang minsan hindi ko alam gagawin. I pray to them. To pray for me. Para kay God. Tapos Watch nag-work over naman you. palagi. Oo. Tapos ako palagi kung tinatanong, nandito ako sa sitwasyon ngayon, anong gagawin ng tatay ko? Or kung kausap ko yung tatay ko, ano yung advice niya sa akin? So, nare-remake ko naman eh. Kasi nakuha ko naman yung philosophies nilang dalawa. Pero definitely, ang papayak sa akin, family ko, mga anak ko, my wife, people I love. When was the last time umiyak ka? My tito, who was the best friend of my father, kapatid niya, died si Tito Jesse, died of cancer. So, doon humagulgol ako noon. And namimiss ko si Tito Jesse kasi parang, second daddy ko siya. I felt like, I lost another father in him. Yun yung last kasi he died. Kung i-rewind ang buhay mo, ano gusto mong balikan? There were choices na I made na parang there were times sa buhay ko na tinamad ako or pinalampas ko yung opportunity. Siguro gusto ko kausapin yung sarili ko na pag may opportunity na dumating, seize the day. Kahit pagod ka, kunin mo. Kahit hindi ka sigurado, itry mo. Kasi natutunan ko yung regret, yung mga regret sa buhay ko nanggagaling sa mga opportunities na hindi ko nabigyan ng chance. So yun ang sasabihin ko sa sarili ko. Siguro sa college, babalik ako sa college Alfred. Kausapin ko siya, ganito, hindi mo to. Kasi dati, yung bata pa ako, I was scared to try on things, di ba? Yung marami akong immature pa ako mag-isip. Yun ang babalikan ko. You were in your teens na maghiwalay ang parents mo. Yes. Hindi ka ba nagrebelde? Nagrebelde ako sa gimmick dati. Tapos umiuwi ako ng mga 4 a.m. to the point na galit sa akin yung mother ko. Tapos pinagsasarhan ako ng gate. Tapos ng pinto. Tapos sa garahe ako natutulog. Tapos pagising ko, pinapapak na ako ng lamok. Bawal na ako pumasok pag hindi ako sumunod sa curfew. Yung mga ganun lang, barkada. Kasi doon ko nakuha sa barkada ko, sa high school barkada ko, yung sense of safety and belonging. And hindi ko alam kung masasabi kong fortunately, pero siguro by chance, okay din kasi yung iba sa mga barkada ko, we're also going through the same thing, na naghiwalay din parents nila. So nagkaka-relate kami, tapos nandun yung iba namin support system sa barkada na sila yung sumasalo sa amin. Pero nung college ako, yung sumalo na sa akin talaga, theater, acting, production. So bago ka pala before you entered showbiz, you were into theater acting na. Yes. Oo, so nauna yung teatro. Nauna yung teatro talaga. Although that time, nagmo-model na rin ako, nagiging promodizer na ako ng mga events. Racket na yun for me eh. Theater talaga. Yung foundation ko. Anong kulang sa isang Alfred Vargas? I'm turning 44 na. Tapos parang slowly, sa middle age, I'm a middle age man. Na ako? I'm realizing na hindi mo na pwedeng gawin lahat ng gusto mo. Kailangan, you choose your lane. Tapos pumili ka, doon ka na mag-concentrate until the next decades of your life. Diba? Kung meron lang 30 hours a day, baka mas marami akong nagawa. But no, 24 hours a day lang tayo. So for me, nakukulangan pa rin ako sa oras. Pero sabi nila, yan talaga problema naman ng lahat. Lahat ng mga may gusto pang magawa. Bakit mo pinasok ang pagiging film producer? I was already producing stage plays before in college. I see. Naalala ko. Pero naman yun, on a very small scale. Tapos, pero nag-enjoy ako. And na-realize ko kasi, tita, I'm not made to be a director. Di ba usually yun yung path ng artista yung maging director. Parang wala sa skill set ko yung maging director eh. Pero nasa skill set ko yung mag-produce. Because you're more of a businessman. Yes, and I like the collaboration that happens. Right. Yung kausap mo yung director, yung writer, yung creative team, tapos may project kayo. Honestly, I've failed so many times in producing. When did you start? I've produced mga 5 films. Ang kumita pa lang doon, isang pelikula pa lang. Ito yung tagpuan? No, tagpuan did not make money. Kasi nga, pandemic po yun. Yung kumita, Supremo. Yes. Yung kay Andres Where Bonifacio. you won as Best Actor, tita, di ba? Yes, tita. Tama? Best Actor. Yes. 2012? 2012, yes. 2012. Yes. Tapos,
Yun lang kasi hanggang ngayon, kumikita pa rin yung Supremo. Kasi pinapalabas pa rin namin sa mga schools, mga ganyan. Pero it didn't, naman sa box office. As a producer, I have yet to produce something na talagang will, sa box office. Although, right now is not a good time sa box office, di po ba? Anong importante sa'yo? Box office award? Sa akin po, magandang pelikula. Yan yung legacy ko na dapat maganda yung pelikula. In fairness, lahat naman ng Tapos, pelikulang produce mo. Ay, thank you. Puro magaganda di ba? Personally, I think, I agree with that na at least maganda naman yung na-produce kong mga pelikula. That's the most important kasi dugot pawis mo ang puhunan mo dito di ba? Yes, oo. And of course, marami silang aabangan. May aabangan silang bagong pelikula, Oy, Pieta. thank you, Rita. Nanood po Diba? tayo ng Pieta. Oo. Basta sa isang pelikulang kasama si Nora Honor, Wow. it warrants. Ang ganda ng It warrants casting mo. a chance. At bukod sa Alfred Vargas, may Nora Honor ka, may Gina Alahar ka, may Jacqueline Jose ka, Ina Raimundo. May Ina Raimundo Oo, pa, diba? tsaka si Angeli Bayani, nandoon din. No? Yes, Tsaka yes. Elora Espanyo. Okay siya talaga. And, kahit Ang wala ganda ako ng- ron, I ganda would ng- love na makita si, Yes. di ba, Ate Guy, Nora Yes, Honor, yes, Vilma Santos, tapos Sharon, my God. Diba? Tapos baka may Maricel. Diamond, Oo, Maricel Diamond pa. Star, oo, Di ba? diba? Maricel, sana. Oo, diba? Sana baka para I'm sure May Dingdong pa at Marian. Yun, nandun na lahat pasok ng na yun mga malalaking Dingdong at stars. Marian, di ba? Di ba? Nandun na. Tapos feeling ko, yun, mababalik talaga yung Pilipino sa sinihan. Dinami-dami ng Noranians, no? Sa, talagang, yung Pieta, yung talagang dapat abangan ng mga Nora Honor fans. Kasi first time niyang gaganap dito ng bulag. She plays my mom, na matagal kami nagkalayo kasi nakulong yung character ko. Tapos, yung Pieta is about that journey, yung nakalaya ako, yung paano yung hahanapin ko yung nanay ko after 25 years. Tapos only to find out, na pala, ulyanin na, may Alzheimer na. Oh my gosh. So, ang ganda. kahit nagkita na kami in person, meron pang travel internally. Kung yung to discover who I am and where my mother is, kahit makita ko yung nanay ko, kailangan ko pang makapasok sa Hindi mo kaloob-looban alam. ng puso Oo, at kaluluwa niya. oo. And I think it's a very, very, one of the best films of Direk Adolf Alix. Magaling ding direktor. Oo naman, nag-Cannes na yan Di ba? Ilang Yes. beses na siya nag-Cannes Yes. Film Festival. Yes, Oo. yes, So, yes. maganda to. And syempre ako, happy na rin ako, maisingit ako sa kasaysayan na isa sa mga nakapagpabalik kay Ate Guy na gumawa muli ng mga pelikula. Kasi ngayon, gawa na siya ng gawa ulit. Oo. Paano mo napapayag si Guy to do this movie? Niligawan ko. Who wrote the story? Jerry Gracio. Oo. Pero iba ito sa Pieta na ginawa ni Isberhel. Yeah, iba talaga. Ibang-iba, totally. Iba siya. Oo. Oo. Kasi this is about mother and son. Mother and Son to. Oo, Tapos, it's original concept by Direk Adolf Alix. Na grateful din ako kasi nagkataon, may concept siyang ganito na matagal na niyang gusto gawin. At pasok din sa character ko. If your mom and dad are watching right now, Wow. anong mensahe mo sa kanila? I hope I'm making them proud. Yun talaga. Every day. Oo. Lalo ng Anong namimiss mo sa mami mo? Sa daddy ko yung yakap niya. Tsaka yung words of wisdom niya. Sa mami ko yung presence niya. And kapag may nang-aapi sa akin, yung mami ko yung palaban Yung feeling ko yung nasasandalan ko yung mami ko. Pag may nang-aapi, my mom gives me strength. Kapag may Christmas, namimiss ko yung mami ko, gano'n. Yung namimiss ko sa mami ko, yung yung reassuring words niya, that she believes in me. And she must be very, very proud despite na hindi mo tinupad ang pangarap niya maging lawyer ka. Ang tinupad ko, kasi after 2 weeks, nag-usap na kami. Nung napanood niya ako sa Pangako Sa'yo, yung Jericho Christine. First TV series mo medyo yun umano na siya, napacify ko na siya. Sabi niya sa akin, sige, wag ka na, no need to become a lawyer. Pero ang hiling ko sa'yo, sana mag-graduate studies ka. Tinupad mo naman. Tinupad ko na. Tapos ngayon, beyond pa kasi I'm pursuing my PhD naman ngayon. Wow. So, Ngayon pa lang, congratulations. pero tita, ihahabol ko lang I have to give credit to my staff. Magagaling ang mga staff ko. And una, I try to get the best people na who share the same principles as I do. Pero yung mga staff ko magagaling kasi sila rin sumasalo ng mga pagkukulang ko. And pag magaling na kasi yung back office mo, madali na Yung half the job is done. Kasi lahat kayo, hindi ka naman nag-iisa Lahat kayo tulong-tulong. So, yun yung gusto ko, yung emphasize ko na yung sobrang grateful ko sa mga staff ko na parang pamilya na rin sa amin. Mensahe mo sa mga anak mo? To Alexandra, to Ariana, and to Cristiano, and to Baby A.
follow your dreams. Kung mangangarap rin lang kayo, mangarap na kayo ng malaki. And pagdating ng araw, malalaman ninyo, hindi madali yan. Okay lang yon. Okay lang to fail. What's important is you do not give up. Okay, tapos balang araw, if you don't give up, mararating nyo rin yung taas. Ito na yung billing ko sa inyo, pag narating nyo na yung taas, wag nyo naman kakalimutan yung mga nasa ibaba. Share your blessings, share your talents, and share whatever you can, and help others reach their dreams also. So that this world will be a better place. And of course, to your lovely wife na si Yasmin. Si Amore ko, yung nakikita kitang nagdadasal ng rosary dahil sa hirap na pinagdadaanan mo, tapos may iyak. Konting tiis na lang yan, tapos mawi-welcome na natin si Baby A sa family. It's all worth it. And you're the best mother in the world, and you're the best wife in the world. I'm so lucky to have you. And your message to everyone? To everyone na nandiyan, to everybody who believed in me from the start, and to everyone who's watching right now, siguro sa panahon ngayon, nakikita natin lahat ng nababasa natin, lahat ng bad news, lahat ng mga crazy news, lahat ng negative news. Yan, na lang tayo, let's spread kindness. No? Kindness begets kindness. Huwag nating kalimutan yung manager mo, si Manay Lolit. To Nanay Lolit, nanay ko yan. Ang dami kong naabot dahil kay Nanay Lolit. And to everybody who helped me along the way. Love na love ko yan si Nanay. And to everyone, ayun, let's spread kindness. And kindness, yung parang nagkukulang ngayon, no? Yung, hindi, wag. Natin kasi pagka nag-spread tayo ng kindness, pa yan eh. Pag nagbibigay tayo ng kindness, nagsispread pa yan tenfold eh. So, wag natin kalimutan na yung kindness, a simple act of kindness can make another one's gloomy day brighter. Social media accounts mo? Social media po, yung sa Facebook, Alfred Vargas po, nyo po. TikTok, nag-TikTok na rin po ako, tsaka yung aking pong Instagram, follow nyo na rin po. Tapos yung po namin, yung kami po sa family, meron kaming YouTube, Vargas na Pag-ibig. Oh, meron kami parang Wagas na Pag-ibig. Oh, galing galing. You got it right? Yes. Tapos actually, tita, kakaumpisa ko rin lang ng YouTube channel ko. Medyo pa lang, 1 episode pa lang. Medyo mahirap pala. Kaya wala rin akong time pa mag-shoot. Nainggit nga ako sa'yo kasi ang organized na ng production mo. Tapos ang ganda pa ng mga interviews mo. Pinapanood kita, tita. Thank you so much, anak. Thank Tapos you. yun pa, meron akong bagong YouTube channel po, ang Vargas Tries. Ang ginagawa ko ron, nagtatry ako ng iba't ibang mga pagkain, putahe, trabaho, pagkain. So yung unang episodes, nagtry ako ng parkour. Oh, that's good. Tapos yung next episode naman, ipopost pa lang. Nagtry ako maging taxi driver. Oh, so, siguro pag may gusto kayong patry. Gusto ko yung content mo. Gusto ko kasi light lang, na ma-enjoy ko rin. Pero it's still, it needs picking up pa. Pero yun naman sabi sa akin ng iba pang mga influencer, okay lang yan, basta tuloy ka lang ng tuloy. But anyway, I had fun talagang listening to your story. Di ba, akala ko marami na akong alam na kwento tungkol sa'yo. Pero hindi mo pa inaamin. Sino nga ba yung sa Hindi ko pa medyo siguro, inom ko ng mga pang-memory, natin. Anyway, pero tita, I had fun and I feel comfortable opening up with you. Thank you, anak. Kasi Thank you. You've been there for me naman through the years. Bago kita pasalamatan, bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Iris Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Colorete Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. And Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Maraming salamat po.
Huwag niyo pong kakaligtaan, mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan. At mga kaibigan, maraming salamat po. Until then, hanggang sa isang linggo, every Friday, huwag niyo kakaligtaan. God bless us all. Thank you so much, friends. Thank you so much. Thank you, Tita. Thank you so much. Maraming Tita, salamat.